Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romulo. Magandang hapon po, Congressman Romulo. Welcome back po sa Arangkada Balita. Yes, magandang hapon rin, Jack, at sa lahat na nunod nakikinig. Good afternoon po sa ating lahat. Yes, Congressman, kasama ko po si Ninya Corpus po. Congressman, ganito po, no? Kumbaga ito, ay, dati ho ba natalakay na rin ito dyan sa Kongreso? Kasi kung i-implement na natin sa June, ba't ngayon lang lumalabas itong mga katanungan na ito po? Well, Jack, Nina, no, una, alam natin na ngayon, currently 4 quarters tayo. Dekada na natin ginagawa ito. Alam rin natin sa 4 quarters natin, medyo nakakaproblema talaga tayo in terms of number of school days dahil may bagyo, may national and local holidays, at meron din mga DepEd activities. Kaya doon pa lamang, sa totoo, generally supportive kami sa ginagawa ng DepEd na meron silang 3-term calendar. Pero bagamat maganda yung reforma nila, at least gumagalaw, may nakita silang problema, aayusin nila. Eh yung nakita naman natin sa 3-term, baka hindi matugunan yung talagang issue of quality of education. At pangalawa, masyadong sinisiksik lahat ulit. It's about time na ang gawin natin talaga, mag-focus tayo on yung tinatawag na functional literacy, marunong magbasa at naintindihan ng binabasa at math grade level readiness. Hindi na natin dapat masyadong pinupuno ng kung ano-ano, kasi gusto natin yung pinaka-basic ang masigurado natin na matuto yung ating mga learner. Yun naman talaga yung sinasabi lang namin. So Kong, are you saying na it does not matter whether trimester or hanggang 4 quarters, di ba? Ang mas importante ay yung, sabi nyo nga, yung tinuturo at kahandaan na magbasa at magsulat, ay mga basic ba? At saka yung STEM, di ba, na medyo napag-iiwanan na tayo sa ating mga estudyante. Tama kanina, no? Ang problema kasi yung 4 quarters, sa totoo, talagang ang daming bagyong nangyayari during that time. Kaya ito, tama naman sila, sinabi nila i-adjust nila. Pero yung adjustment na ginawa, siksik naman masyado. Yung siksik na yun, na masyado na naman maraming competency siguro na gusto nating isiksik in a number of days, ay baka naman sayang rin yung reform. Yung sinasabi lang natin, ang sinasabi natin lahat, ang below 180 instructional days, baka hindi quality of education. Sa proposal nila, siksik na siksik sa 172. Paano kung mangyari matamaan ng bagyo yung araw na may pasok? So paano yung adjust? Yun ang gusto lang natin na maganda na meron silang reforms na ginagawa. Tama po yun. We cannot be stagnant. Pero dapat medyo may mga buffer tayo para just in case meron mga typhoon na magkaka-no classes for whatever reason, ay kahit papano ay masisigurado natin yung competencies ay maituturo sa bata. Kaya doon na tayo sa pinaka-basic, which is really yung functional literacy, na which is reading comprehension, reading, at math grade level readiness. Yun talaga, mag-focus na muna tayo doon kasi medyo naiwan na tayo doon . Actually, maganda nga po yung binigay niyo example na yun yan, na naiwan tayo yun sa resulta ng EDCOM po, di ba? Nakita na medyo nagkaroon na tayo, naglag tayo, kumbaga. Yeah. Yun nga ho, dito ho ba, tingin nyo, yun nga, hindi kaya makompromiso yung pag-aaral ng mga estudyante? Yan ang sinasabi namin, konting adjustment lang, siguro let us give this a chance. Simply because the 4 quarters is not working. Talagang lahat naman tayo nakita natin yung 4 quarters na dapat at least 180 days sana. Minsan hindi rin nararating . Kasi pag may bagyo, pagka merong national local holiday or a DepEd activity, yung mga elimination route, talagang apektado. So ito, sinabi ng DepEd sa atin, gawin nating 3 terms. In between the 3 terms, meron break. Doon natin gagawin yung mga elimination round, ng mga DepEd activities para hindi na siya makahalo doon sa tinatawag na instructional days. Pero sinabayan naman po nila ng, yung aral program, pipilit ng yung sa 5 days na yun. Ano yung nagsasabi, let us bring back yung kahit paano ay yung mga bata, pag break naman. Pero pagka instructional day, siguraduhin natin na yung competencies natin doon nakatuon talaga sa functional literacy, which is reading comprehension, math grade level readiness. Okay, so para lang po hindi tayo maguluhan kasi marami magulang gusto nilang malaman. So ano po ba, ma-implement po ba yung trimester ngayong darating na Hunyo?
Yes, I think talagang papunta na po tayo dahil the 4 quarters is not working. Talagang ang daming days na nawawala. Kailangan talaga ng reform. Etong reform na introduce ng DepEd na 3 semesters, let us give it a chance. Pero wag naman nating i-accept lang as is. Talagang trabaho naman natin bilang mga citizens na kung may nakita tayo hindi naman pwedeng ma-improve pa, point out na natin yung pwedeng improvement para bago tayo mag-implement sa June 8, ay maayos natin yung mga obvious naman na adjustments na kailangan gawin. Ano po ba yung, sorry, mabilis lang po, no, bago namin kayo pakawala. Ano yung aral program na sinasabi ninyo? Yes, yung ARAL program kasi, nakita natin based on all the international assessment, yung national assessment, na medyo nahuhuli na ang mga ating mga students pagdating sa reading comprehension at math. Nagkaroon ng ARAL program kung saan sa beginning of school year, i-assess lahat ng estudyante. Pag nakita nila na mababa, magbibigay ng parang remedial classes. Ang sinasabi nga natin, yung remedial classes na yan dapat within the academic calendar at within the school hours. Kasi bakit natin ipapastay pa yung bata ng 1 hour after the regular classes, hindi nga niya, hirap na nga siyang maintindihan yung lesson plan during the day. During the regular hours, dun pa lang, mag-pull out na tayo at turuan na natin, doon pa lang mag-tutor na tayo para makahabol yung ating mga estudyante. Alright, maraming salamat po, Congressman Romulo. Thank you po.